Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, Analisa Reality Vlog. Nagbabalik po, kumusta kayong lahat ngayon? Gayon din po ang ka-business supporters all over the world. Same as usual, so kumusta po ang ating buhay-buhay at pang-araw-araw na gawain para makasurvive. At ngayon, ako po ay magbibigay ulit sa inyo ng aking reaksyon, sariling opinion patungkol po dito kay Mrs. Ka-Business at saka kay Bong nung time na before nung sahod, kasi nga ayon nga kay Ka-Business, hindi magbibigay ng sahod hanggat hindi kompleto. Since wala si Bong nung time na yon, pinahanap niya sa mga kagwang. At salamat na rin dahil yung pinuntahan nila by Papaya, si Bong doon sa bahay, inabutan nila ito, nandoon siya. At yun nga lang, nakainom siya. At ngayon, nung naisama na nila si Bong, dumating na sa bahay ng Ka-Business, nasermonan ni Mrs. Ka-Business. Nasabon. Ano Bong? Anong pakiramdam Bong na nasasabon? Pero Bong, ano yon? Pag ikaw pinagsabihan nila Mr. and Mrs. Ka-Business dahil mahal ka nila, mabuti at inabutan ka dun sa bahay nila, ng mga kasamahan mo, ng mga kagwangs. So, ito Bong para sa'yo, kunting advice lang. Parang ate mo na rin ako Bong, kasi mas matanda ako sa'yo, 50 na ako. Hindi ko ikinahihi ang aking edad. Lumalaban pa rin dito. Okay Bong, para sa'yo, ingatan mo yung sarili mo. Pumikit ka, tingnan mo yung sitwasyon mo nung unang araw kang nakita nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Diba sabi mo nga, malapit ka na rin. So ngayon, ang laki-laki na ng ipinagbago mo. Alam mo bang yung alak, walang itutulong na maganda sa katawan. Alam mo kung bakit? Sinusunog mo yung lamang loob mo eh. Lalo yung iniinom mo, yung bilog. Yung sunog baga yan eh. Hindi yan maganda sa katawan. May proof ako sa iyo Bong, namatay yung tatay ko dahil dyan. Saka iinom niya ng bilog. Yung 4 kantos din. Basta yung mga stainless na inumin na yan, hindi siya maganda Bong. Mga hard na inumin, hindi siya maganda. Kasi alam mo kung ano nangyari sa tatay ko. Namatay siya noong 2009. Sakto pag uwi ko, isang linggo ko lang yata siya naalagaan, pina-general check-up namin. Ako ang nagpa-check up Bong dahil nga halos laging umiinom ang tatay ko, magdamag, halos hindi na kumakain, napabayaan yung sarili. Alam mo yung niya, yung puso niya, parang hindi na mapula, parang nadurog, nangitim siya. Pero po doon sa mga kumakain niya. Then yung lungs, nagkadurog-durog din, yung parang ibang klase na, hindi malinis yung lungs niya, parang may maitim na portion yung ganon. Then, yung atay niya may mga bukol-bukol dahil dun sa kaiinom. So sabi nga nung nag-general check-up sa kanya, doon sa laboratory niya, yung sa x-ray, lahat, ultrasound, si tatay daw yung kauna-unahang tao na check up nila na lahat ng sakit ay nandoon. Pinakyaw daw ng tatay ko. So hindi siya nagtagal, saglit lang. Wala pang isang linggo na gamutan, nawala ang tatay namin dahil sa pagpapabaya sa sarili, dahil sa kaiinom. Bong, yung pag-inom, walang nakagraduate dyan na healthy. May nakagraduate dyan, diretso doon, nag-fly away home na. Walang balikan. So, ikaw, ingatan mo yung sarili mo, makinig ka dyan kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Mahalin mo yung sarili mo Bong, pasalamat nga kami nung check up ka, nung pina-general check up ka dahil wala kang sakit. Diba? Blessing yun Bong. Mahal ka ng Panginoon, hindi ka nagkaroon ng sakit sa kabila nung nandoon sa kasakalye. Diba? Biruin mo ang lakas ng immune system mo Bong. Talo mo pa yung mga taong ingat na ingat ang sarili, nandagi lang nandun sa loob ng bahay. Pero ikaw, grabe ang immune system mo. Pero huwag mong abusuhin yan Bong, kasi lahat may limitasyon. So ingatan mo ang iyong sarili. Iwasan mo na yung pag-inom Bong. Uminom ka ng tubig, kumain ka. Huwag na yung mga alak-alak kasi yung alak, nakakalimot ka lang sa araw na yan. Kinabukasan kung may problema ka, maaalala mo pa rin. So yung balik, yung utak mo natutuyo, tapos yung epekto dito sa lamang loob mo, yun ang nasisira unti-unti. Hindi agad-agad yan Bong na urada
magkakasakit ka, unti-unti pahihirapan ka dahil umiinom ka. So, iwasan mo na yan, Bong. Mahalin mo yung sarili mo dahil isa lang yan. Isa lang ang sarili mo. Huwag mong pababayaan yan. So, bilib ako kay Mrs. Ka-Business, yung haba ng pasensya niya. Thank you po, Mrs. Ka-Business, sa ano mo, tawag dito, sa pagmamahal mo kay Bong, kayo ni Mr. Ka-Business. Dahil, totoong totoong pamilya nyo na talaga ang turing sa kanya, Bong. Walang ibang nagmalasakit sa'yo. Noong walang-wala ka, Bong, na nakikita ka sa kalibong, walang ibang nagmalasakit sa'yo, kundi silang dalawa, Mr. and Mrs. Ka-Business, at member ka na ng family nila. So, ingatan mo yun, Bong. Marami kang kakilala, hanggang ganun lang, di ba? Wala namang umampon sa'yo, wala namang nag-aruga sa'yo, pinabayaan ka nila. Sure, nakikita ka nila sa lansangan, Bong, kung ano yung ginagawa mo. Pero anong ginawa nila? Patingin-tingin lang, hinayaan ka lang nila. Siguro iniilagan, kinatatakutan, nilalayuan kasi mabaho ka nung time na yon. At ngayon, nandyan ka na, maayos yung sarili mo. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang laki niya. So, wag mo nang sayangin yan, Bong. Wag mo nang sasayangin. Tapos yung mga nagre-react pala dyan, may mga nababasa akong comment na, ito daw si Bong ay ginagamit lang ng ka-business family para kumita. Mga kababayan, tingnan nyo muna yung kauna-anahang upload ni Mr. Ka-Business. Doon nyo malalaman kung gaano sila nagsuporta, gaano sila nagpakahirap kay Bong para matulungan. Siyempre, natural, na-vlog nila eh. Kasi nung time na yun, nagbablog sila eh. Naghahanap sila ng matutulungan. So, tuloy-tuloy na yan. At least nakikita natin yung improvement ni Bong simula nung umpisa na tinulungan siya hanggang ngayon. Na-rehab siya, mga kababayan, di ba? So, ilang buwan yun na wala, hindi natin nakikita si Bong sa araw-araw na upload nila. So, sino ang nagbabayad doon, mga kababayan? Kada buwan may binabayaran doon sa rehab. Sagot ng ka-business family yun. So, hindi yun sa ginagamit si Bong, malasakit yung sa kanila. Totoong pagtulong para kay Bong. At ngayon nandyan na siya. Kaya Bong, please lang, ingatan mo yung sarili mo. Makinig ka na. Iwasan mo na yung alak dahil hindi talaga siya maganda sa katawan. Marami na akong kakilala, Bong, na namatay na dahil sa kaiinom ng alak. Meron pa dyan malapit lang sa inyo, Bong, parang naglalakad na bangkay. Payat siya. Akala mo walang dugo. Tuyot. Nandyan yan, Bong. Nandyan pa sa lugar niyan. Nandyan lang sa kamarin, Bong. Sunog baga din siya. Kaya isa rin yan sa dahilan na umalis kami dyan kasi yung mga barkada ng asawa ko na riyan, isang ninang namin ang nagsabi na, Lisa, yung asawa mo mabait, ilayo mo yan dito. Kaya lumayo kami. So sa awa ng Diyos. Siguro kung nandyan siya, baka wala na rin kasi marami na siyang mga kaibigan na nandun na rin. Umalis na din kasi sa kabibisyo. Kaiinom ng alak, mga barkada. Kaya ikaw, Bong, ingatan mo yung sarili mo, mahalin mo yan kasi may nagmamahal sa'yo. Nandyan yung pamilya nila ka-business at yung mga nakasuporta sa'yo, katulad namin. So, ingatan mo yung sarili mo. Huwag mong pababayaan. So, ganun lang, Bong. Ingat-ingat lang. Huwag masyadong Kasi lagi kang nagsusorry kay Mrs. Ka-Business. Sorry ate. Pinapatawad ka naman. Pag yung sorry kasi, Bong, paulit-ulit na lang, parang nagiging nakasanayan mo na, parang na lang, parang baliwala na lang. So, ang sorry kasi, para magkaroon siya ng worth naman, isang beses lang, tama na. Sorry, isang sorry is enough na, hindi yung paulit-ulit. Kasi parang nakasanayan mo na parang wala nang halaga. Diba? So, yun lang, Bong. Ingat sa sarili. Mahal ka namin. Huwag magpapabaya. Salamat po, Mr. and Mrs. Ka-Business. Sa suporta nyo rin po sa kanya at saka sa amin, pagpayag nyo na mag-react kami sa inyo. Maraming salamat po. Gabay ng ating Panginoon ang laging mangunguna sa atin. To God be the glory.